Guys, welcome na naman sa ating new video. And for today's video, ang pag-uusapan natin ngayon is itong Java methods. Ano nga ba itong methods? Ah, ang methods, sinatawag itong functions at magagamit mo lang ito pag yung methods ay tinatawag mo na. Paano nga ba ang pag-create ng methods? Dapat nakadeclare siya, nasa loob siya ng class, parenthesis, ito guys, itong class, public class. Example dito nga pala, sa first natin is itong system.out.println and then parentheses. So, dito, example natin is static void my method. So, ito yung ating example ng pag-create ng methods. So, nasa loob siya ng class main, public class main. Sa next example natin is mayroon tayong text na nakalagay para makita mo yung ginagawa mo or output na nasa method mo. Kailangan mo lang siyang tawagin ito guys. So for example, nilagyan na dito ng system.out.println and then ito yung statement niya or yung text. And then sa next na method naman guys is dito nakalagay sa public static void main. Dito mo siya tatawagin yung my method kasi ito yung name ng iyong gustong tawagin na method. So, ang kanyang output is ito. And then, next natin is ito. Ang kaibahan lang guys is 3 times niyang tinawag ito. So, ang output naman niya is 3. And then next is parameters and arguments. Yung information natin or values, pwede nating ipasa sa method at tatawagin na parameter. Ang parameter, siya yung ating variables sa loob ng method. Example ng variables, yung string, float, int, at iba pa. Sa example natin dito is, ginamitan ito ng string variables. Pwede rin tayong mag-add ng ilang parameters. Lagyan lang ng comma para ma-separate ang ating variables. At ang ating variables dito is ang ating string. At ang variable name naman niya is fname. So, yung ating parameter is fname at yung ating arguments is ito. Ito yung ating arguments, yung nasa may method natin sa ibaba, yung Liam, Jeannie, at Anja. Ibig sabihin, ang laman ng ating fname, itong fname is itong tatlong to. And then, next natin example is ito, multiple parameters. So, dito is dalawa. Ang example natin, string and int. Dapat nga pala, example, marami yung parameters sa isang method. Dapat, kung tatlo yung nilagay natin dito, for example, ito, kukunin natin itong 8 na number kay Janie. So, talagang mag-error yung ating system. Dapat same sila ng value, tatlo-tatlo. So, or kung dalawa lang, dapat wala na siya dito na line. And then, ito yung mapiprint out. Pero pag tatlong gusto mong output, yan ang lalabas guys ha. And then, huwag natin itong kukunin kung dalawa yung ating parameters or more. Next natin is itong return values. Kung gusto mo naman bumalik yung ating mga values. So, ang example natin is ginamitan natin ng static void. Ito static void. Dito naman guys is static int yung ating gagamitin. Int, yung ating mga primitive data type kagaya ng int, char, at iba pa. And then, yung ating kailangan din ito, meron tayong return na nakalagay. So, bago nga pala mag-end ng video ito, dito lang muna tayo guys kasi wala tayong time na at saka sa next video ay ating tutukuyin itong return values kung ano ang ating mga code na gagawin at thank you for watching. That's all for today. Happy coding guys. God bless.